Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-isa sa buwan ng Pebrero taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Sa tuloy-tuloy na nararanasang pag-uulan, maraming lugar sa lalawigan binaha muli. Daang e-vehicle owners benepisyaryo ng libreng theoretical driving course ng LTO. At PhilHealth, ipinagdiriwang ang ika-31 anibersaryo. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, ika-6 ng Pebrero isinagawa ang Rescue Team Refresher Course on Crash Vehicle Extrication na pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pamumuno ni City DRRM Officer Dennis Escosora. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan lungsod na mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga emergency responders sa pagtugon sa iba't ibang uri ng aksidente sa lansangan. Ika-6 ng Pebrero ay sinagawa ang Rescue Team Refresher Course on Crash Vehicle Extraction na pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pamumuno ni City DRRM Officer Dennis Escosora. Ang aktibidad ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan lungsod na mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga emergency responders sa pagtugon sa iba't ibang uri ng aksidente sa lansangan. Layunin na naturang pagsasanay na muling paigtingin at i-update ang kaalaman ng mga responders sa tamang pamamaraan ng pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa vehicular accidents, partikular ang mga sitwasyong may mga individual na naipit o na-trap sa loob ng sasakyan. Kabilang sa mga tinalakay at isinagawa sa refresher course ang wastong paggamit ng mga kagamitan at personal protective equipment, mga hakbang sa extraction of injured persons, tamang koordinasyon sa rescue operations at mga practical exercises upang mas lalo pang mapaigting ang kahusayan at kumpiyansa ng mga responders sa aktwal na operasyon. Matapos ang nasabing pagsasanay, inaasahang mas handa at mas may sapat na kakayahan ng mga rescue teams ng lungsod sa pagresponde sa mga emerhensiya, lalo na sa mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga sasakyan. Sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng mga first responders, makakaasaan nila ang mamamayan na lungsod ng Calapan sa mas mabilis, ligtas at epesyenteng pagtungod sa oras na sakuna at aksidente. Sa ibang balita, ika-8 ng Pebrero, namataan sa lalawigan si Ferdinand de la Merced. Si Merced ay isang Filipino hiker at social media personality na mas kilala bilang Philippine Looper. Sa kanyang pagbisita sa bayan ng Rojas, ilan sa mga residente ang nagboluntaryo magbuhat ng kanyang backpack at ilang kagamitan. Ika-8 ng Pebrero, namataan na sa lalawigan si Ferdinand de la Merced. Si Merced ay isang Filipino hiker at social media personality na mas kilala bilang Philippine Looper. Kilala siya dahil sa kanyang independent journey kung saan naglalakad siya sa buong Pilipinas mula Batanes hanggang Hulon na may layuning makapagtala ng record bilang unang taong makalalakbay sa lahat ng 82 probinsya ng bansa sa pamamagitan ng paglalakad lamang. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang kanyang paglalakbay nakaraang January 2, 2025 sa Luneta Park sa Manila at patuloy niya nilalakad ang mahahabang distansya araw-araw. Bit-bit ang backpack at maliit na Philippine flag. Nakaraang ika-9 ng Pebrero, nakitang naglalakad si De La Merced sa bayan ng Rojas. Mapapansin ng ilang residente dito na nakasunod. May ilang nag-volunteer na bitbitin ang kanyang backpack at ilang pang kagamitan habang ang ilan ay nagpakuha pa ng litrato.
Ayon sa mga ulat at post sa social media, si De La Merced ay mainit na sinalubong sa ilang lugar sa Mindoro, kabilang ang Occidental at Oriental, habang ipinagpapatuloy ang kanyang mahaba at matibay na lakad sa mga lalawigan. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakad, patuloy ring sinusubaybayan ng mga netizens at lokal na komunidad ang kanyang ruta na umabot na sa Mindoro at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pang pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi man direktang apektado ng bagyo ang Oriental Mindoro, nagdulot naman ito ng ilang araw na pag-uulan dahil na rin sa shoreline na nagbunsod naman ng pagbaha sa maraming lugar sa lalawigan. Hindi man direktang apektado ng bagyong Basyang ang Oriental Mindoro, nagdulot naman ito ng ilang araw na pag-uulan dahil na rin sa shoreline na nagbunsod ng pagbaha sa maraming lugar sa lalawigan. Batay sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may higit sa 40 barangay ang naitalang nakaranas ng pagbaha. Kabilang na dito ang 6 na barangay sa lungsod ng Calapan, 15 sa Nauhan, 3 sa Baco, 8 sa bayan ng Victoria, 5 sa Socorro at 5 barangay rin sa bayan ng Pola. Ayon pa rin sa tala, mahigit rin sa 1,000 pamilya ang inilikas sa mga binuksang evacuation centers. Nagdulot rin ang mga baha ng pagkaantala ng biyahe sa Nautical Highway, partikular sa bahagi ng Mabini sa Victoria, Adria Luna at Pinagsabangan 2 sa Nauhan, Panggalaan at Bukayaw sa lungsod ng Calapan. Ilang paaralan sa ilang bayan rin ang nagsuspinde ng kanilang klase habang ang ilang sasakyan ng pamahalaan ay nagbigay serbisyo sa mga stranded na mag-aaral at residente. Patuloy ang pagmamonitor ng PDRRMO, ganun rin ng mga DRRMO sa iba't ibang bayan sa kalagayan ng mga kailugan dahil na rin sa patuloy na nararanasang sama ng panahon at patuloy na buhos ng ulan. Bukod sa weather system na nararanasan ng lalawigan, isinisisi rin ng ilang mamamayan ang mga palpak na flood control projects at ang pagkakaantala ng ilang proyekto na nabinbin matapos ang pagsisiwalat ng anomalya sa mga proyekto. Samantala, kasabay na pagdiriwang ng National Health Insurance Month, ginugulitan ng PhilHealth ang ika-31 anibersaryo nito ngayong buwan ng Pebrero. Lubos ang pasasalamat ng ahensya sa mga miyembro at mga katuwang nito sa patuloy na suporta at pakikiisa sa selebrasyon na may temang kayakap ng Pilipino sa kalusugang sigurado.
Kasabay ng pagdiriwang ng National Health Insurance Month, ginugunita ng PhilHealth ang kanilang ika-31 anibersaryo ngayong buwan ng Pebrero. Lubos ang pasasalamat ng ahensya sa mga miyembro at mga katuwang nito sa patuloy na suporta at pakikiisa sa selebrasyon na may temang Kayakap ang Pilipinos, Kalusugang Sigurado. Sa pagdiriwang, binigyan diin ng PhilHealth ang mga programa at reforma na patuloy na ipinatutupad sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC Law na naglalayong mas mapalawak ang saklaw ng benepisyo at mabawasan ang gastusing medikal ng mga miyembro at kanilang mga benepisyaryo. Kabilang na dito ang Yakap at Gamot Program. Dahil isinusulong po ngayon ng PhilHealth yung ating PhilHealth Yakap at PhilHealth Gamot. Yung PhilHealth Yakap po, ito po yung dating konsulta natin, PhilHealth Konsulta. Outpatient benefit package po siya na maaaring ma-avail ng bawat miyembro kasama po ang kanilang mga qualified dependents. Sa PhilHealth Yakap po kasi, ito po yung sinatawag nating Yaman ng Kalusugan Program. May limitation po kasi doon sa ating konsulta before. So ngayon, mas tiningnan ano ba talaga ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga miyembro. So sa PhilHealth Yakap, maliban po doon sa konsultasyon ng doktor, meron pong kasamang 13 laboratories at saka po 21 medicines na nakalista po yun na maaaring mapakinabangan ng ating mga miyembro. Bahagi ng selebrasyon ng kanilang anibersaryo, magsasagawa na sa sabing ahensya ng bloodletting, katuwang ang kanilang mga partner organizations at agencies. Ganun rin ang isang araw na makabuluhang programa sa darating na ika-13 ng Pebrero. Tayo po sa February 13 dahil ang 14 po ay Sabado. Sa February 13 po tayo ay may kaunting programa. Maaaring meron po tayong question and answer portion dyan po sa ating ground floor, sa frontline natin, na kung saan maaari pong magtanong ang mga walk-in members po natin para po sa lahat ng programang meron ang PhilHealth, kayo po ay hinihikayat namin na pumunta at magtanong or di kaya ay sumali sa mga kaunting pakulo na meron po. May mga kaunting paraffle din po tayo sa ating mga miyembro na pupunta at kaunting pamerienda para po doon sa ating mga kababayan na nandito po. So, amin po kayong iniimbitahan na sana po'y sumaglit kayo. Sa mga nakadamit ng pula, akin na pong sinabi, kasi po ay Valentine, so sa mga nakadamit ng pula o di kaya ay mga couples na paparito po sa amin, maaaring kayo may matanggap na something mula po sa aking mga kasama dito sa opisina dahil sila po ay naghahanda para sa araw po na yun. So February 13 po ang aming magiging pinaka-program dahil nga po ang ating February 14 ay Sabado. Ayon sa PhilHealth, ang anibersaryo ay hindi lamang pagdiriwang ng mga nakalipas sa tagumpay, kundi isang paalala ng patuloy na responsibilidad ng ahensya na tiyakin ang pantay-pantay na akses ng bawat Pilipino sa serbisyong medikal, lalo na ang mga kabilang sa mahihirap at vulnerableng sektor ng lipunan. Magbabalik po ang TVNet News na makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isinagawa ang Theoretical Driving Course o TDC nakarang ika-7 at ika-8 ng Pebrero sa Calapan City Plaza Pavilion sa pangangasiwa ng Land Transportation Office o LTO Calapan District. Sa pamumuno ni LTO Calapan District Chief Merwin Kitain, ang aktibidad ay inisyatiba ng Association of Responsible E-Vehicles Owners sa Calapan City. Isinagawa ang Theoretical Driving Course o TDC nakaraang 7 ng Pebrero at 8 sa Calapan City Plaza Pavilion sa pangangasiwa ng Land Transportation Office LTO Calapan District sa pamumuno ni LTO Calapan District Chief Merwin Kitain. Ang aktibidad ay inisyatiba ng Association of Responsible E-Vehicle Owners o AREVO Calapan City sa pangunguna ni Dr. Christian Alberto bilang bahagi ng advokasya at samahan na isulong ang responsableng paggamit ng kalsada ng mga gumagamit ng e-vehicles. Umabot sa halos 200 katao ang lumahok sa 2 araw na pagsasanay na karamihan ay mga miyembro ng RAVO. Matapos ang serye ng mga lektura at talakayan hinggil sa mga batayang alituntunin sa pagmamaneho, batas trapiko at kaligtasan sa kalsada, nabigyan ng student permit ang lahat ng mga dumalo. Bagamat sa kasulukuyan ay hindi pa itinatakda ng LTO na maging mandatory ang pagkakaroon ng driver's license para sa mga gumagamit ng e-vehicles, binabuti ng RAVO na ihanda na ang kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng formal na pagsasanay. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga e-vehicle users sa tamang asal at wastong pakikibahagi sa kalsada upang maiwasan ang aksidente at mapanatiling kaayusan at kaligtasan ng lahat ng motorista at pedestrian. Ayon kay Dr. Christian Alberto, Pangulo ng RAVO, Calapan City, mahalaga ang hakbang na ito upang maihanda ang mga miyembro sa responsableng paggamit ng kalsada. Samantala, pinasalamatan naman ni LTO Calapan District Chief Merwin Kitain ang inisyatibang ito sa pagsusulong ng kaligtasan sa lansangan. Aniya, malaking tulong ang ganitong mga programa upang mas mapalakas ang disiplina sa kalsada at maitaguyod ang kultura ng road safety, lalo na sa mga patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng e-vehicles. Unang-una, pinupost ko to bago pa man mabuo ang array. Sa CR, ang detalye ng inyong sasakyan. So, meron po din diyang nakalagay engine chassis, kung anong plate number, kung anong file number. Yung file number po at plate number, yan po ay unique. So, hindi pwedeng may kapareha kayo. Ngayon, preparation na rin. Kasi pag may kapareha kayo yan, malaking problema. License ang mga user. At so, sabi po dito, liability of the registered owner. The registered owner of a motor vehicle is directly and primarily responsible for the consequences of the operation of the vehicle, regardless of who the actual owner might be. So, halimbawa po, naman ay napapatunay nakabili ako ng sasakyan. Karapat-dapat to gumamit ng mga sasakyan na hindi ko ipinatransfer. So, next, Section 11, additional fees, any changes on certificate of registration or driver's license requires additional fees, otherwise known as miscellaneous taxes. So, kung halimbawa po, transfer, change body, yung mga permit na sinasabi, so may mga additional fees po yun sa halimbawa kayo, magla-license kayo, sa license nyo ay may mali, halimbawa ay mali ang birthday, may mali sa pangalan or other so paano natin makikita? Pagdating ng February ng ikatlong taon, babalik kayo sa LTO for additional fee para maging valid yung pinaka-registration nyo ng mula March hanggang August dun sa natitira taon. At ang isa pa siguro sir, kahit hindi pa nire-require, mas mabuti ho na yung mga e-bike user po natin ay may alam na rin po sa mga traffic rules. May alam talaga isang tao lalo na pagdating sa kalsada. Dahil ang pinag-usapan natin dito yung road safety. So yun po ang
talagang malaking bagay yun. Pag alam naman natin yun, talagang sobrang dami na aksidente. Siguro, in this kind of event na ginagawa namin, maleles namin. Maraming pong salamat. Okay, thank you, sir. Mula sa simpleng puhunan na 5 kabang bigas, si Leonila Flores, may-ari ng LH Flores Store sa Nauhan Oriental Mindoro, ay naging huwarang negosyante at kauna-unahang bidang manininda sa lalawigan. Kilalanin natin siya sa ulat na ito. Mula sa simpleng puhunan na 5 kabang bigas, si Miss Leonila Flores, may-ari ng LH Flores Store sa Nauhan, Oriental Mindoro, ay naging huwarang negosyante at kauna-unahang bidang manininda sa lalawigan. Dating OFW sa Italy, umuwi siya noong 2005 na may pangarap na magkaroon ng sariling kabuhayan kahit walang formal na kaalaman sa negosyo. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan sa customer, limitadong kaalaman, pagkasira ng pwesto dahil sa bagyo at epekto ng pandemya, patuloy niyang pinatatag ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng sipag, malasakit sa customer at patas na kalakalan. Malaki naging papel ng suporta mula sa DTI Oriental Mindoro at Negosyo Center Nauhan, kabilang ang pagsasanay sa business continuity and resiliency planning, tulong pinansyal mula sa SB Corporation at programa ng DSWD. Bukod sa negosyo, kilala rin si Ms. Flores sa kanyang pagtulong sa komunidad at simbahan dahil sa kanyang dedikasyon sa mahusay na serbisyo at paggalang sa karapatan ng mga mamimili. Ginawa rin siya nakaraang October 2023 bilang bidang manininda at tumanggap ng mga espesyal na parangal para sa Fair Trade Compliance at Best Customer Relations. Pinatunayan lamang ng kanyang kwento na ang tagumpay sa negosyo ay nakabatay hindi lamang sa sipag kundi sa malasakit sa customer, pananampalataya at tamang suporta. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa kapwa manininda at MSMEs. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like din namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staff and Crew sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.